Hello, what's up mga idol? Ayan, welcome ulit for another content. And for today's video, TechnoSpark 50 4G. Ano ba ang mga pros and cons na itong smartphone na to? Tara, pag-usapan natin. Then for today's video, pag-uusapan natin itong si TechnoSpark 50. So is a quick review, and dito sa video natin tatalakayin natin yung mga pros and cons nitong smartphone na to, para malaman din ng mga consumers ano ba yung bad side niya, ano ba yung good side niya, mas marami ba siyang pros compare sa cons, or mas marami ba siyang cons compare sa pro, para doon natin malalaman kung sulit nga ba talaga itong smartphone na to. So yun nga, bago natin to start, ang SRP nito si TechnoSpark 50 4G, ang 4GB 128 around 7,000 pesos and 4GB 256 around 8,000 pesos. As you can see naman, it's a very affordable smartphone, entry level smartphone siya. Ito pa magandang balita dito sa ating link. So, tap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo na makukuha itong TechnoSpark 50. Usually around 6 to 7,000 pesos pag maganda yung discount na makukuha nyo sa online. Kaya dyan ko parati kayo pinupush bumili sa online para makuha nyo ng napagandang deal itong si TechnoSpark 50 4G. At yun, kumbaga when it comes sa pagiging sulit, isa to sa mare-recommend natin na smartphone na pwede nyo maggamit ngayon 2026. So syempre, sa video natin, parati ko sinasabi, wala pong perfect na smartphone. Lahat po ng smartphone ay may mga flaw yan. Lahat po ng mga smartphone ay may mga flaw. At syempre, dito sa smartphone na to, tatalakayin natin lahat yan. Titingnan natin kung sulit nga ba talaga itong si TechnoSpark 50 4G. Unang-una natin pag-usapan yung mga cons or yung mga disadvantage nito. At isa na natin lalapag dyan, processor. Legit yung processor nito ang hihila sa TechnoSpark 50 kasi meron po itong MediaTek Helio G81 Ultra. So yung processor na yan, for its SRP, definitely hindi po bagay. It's overpriced, hindi perfect fit. Mas better yung processor na yan sa, kumbaga, sa presyo na around 5,000 pesos below. Medyo alam natin na tumataas lahat ng presyo ng smartphones today, pero hindi talaga makatarungan ng G81 sa presyo na mas mataas pa sa 6,000 pesos. Yung Infinix Hot 70 nga, nalagyan nila yun ng mas better processor compare dito, tapos magkapresyo lang sila, di ba? Pero usapang performance pagdating sa day-to-day tasks, casual things, opening of applications, yung MediaTek Helio G81 Ultra, kaya naman yan sa mga ganyang senaryo. Pwede rin tayo makapaglaro. Hindi ko naman sinabi literal na sobra siyang bagal. Hindi lang talaga perfect for its price. Kaya yun yung hihila dito sa smartphone na to. Kasi usually, mga ibang kapresyo nito, mas better yung mga processor at kayang-kaya pang i-handle yung mga mas matataas na gaming, na mga games, di ba? Next na nakita kong con is yung kanyang display. I know parang nagiging new normal na naman ulit to sa mga smartphone, pero HD plus 720p ang kanyang resolution. So, medyo mababa and hopefully mas tinasan pa nila, mas better siguro. Pero, yun nga, meron to mga pros na mamaya pag-uusapan natin yan na kumbaga natabunan yung con niya when it comes sa display quality. Next na nakita kong con dito yung charging rate. Medyo mababa, tapos tineruan nito ng paldo na battery capacity. So it's 18 watt charging rate. Fast charging nga dapat yan, pero kung itetero mo dito sa napakalaking battery niya, charging rate na lang siya kasi hindi siya fast charging when it comes sa tinero mo na 7,000 mAh battery capacity. So 18 watt charging rate, medyo mabagal yan of course for 7,000 mAh battery capacity. Sana at least 33 watts mas better. Kung tinero naman ng 18 watts sa 7,000, usually mga siguro 2 hours bago ma-full charge or 2 hours 30 minutes bago ma-full charge itong si TechnoSpark 50 4G. So, yun lang naman. Maganda yung kanyang battery pero hihila lang dun sa kanyang charging rate. So far mga idol, yun lang naman yung mga napansin kong cons dito sa TechnoSpark 50 4G. Next naman is pag-usapan natin yung mga advantages niya or yung mga pros na itong smartphone na ito. Una-unahin na natin yung kanyang battery. Napakalaki ng battery nito. It's 7,000 mAh battery capacity. Doon pa lang sa battery capacity nito, paldo na kayo. Ang laki nung kapasidad na pwede niya ma-offer para sa inyo. So, when it comes sa ganyang scenario, kumbaga dito sa smartphone na to, tawag dito, yan yung parang hinahanap ng karamihan ng consumers natin, di ba? So, yung 7,000 mAh battery capacity niyan,
bibihira lang tayo makakita niya for its price point. And in today's time, marami na tayong mga consumers. Ang top priority nila when buying is of course the battery performance or the battery capacity. At yan ang hihila sa sales netong smartphone na to, or kumbaga yan yung mapupukaw ng attention ng mga consumers natin, yung kanyang napakalaking battery capacity. Second is yung kanyang speakers. So maganda dito mga idol, meron siyang dual steer speaker. So isang speaker sa taas at isang speaker dito sa baba. Tapos, ang maganda pa sa Tecno Spark 50 4G is malakas naman. Malakas yung speaker quality niya, maganda yung bass, buong buo, kaya panigurado bibigyan kayo nito ng outstanding listening experience sa isang mobile device. At kumbaga pag maglalaro kayo dito, for example, natakpan nyo yung dito sa taas, hindi siya magdi-distort dahil meron pa isang labasan dito na which is very nice at maganda na for its price na stereo speaker siya. And sa ating full review speaker test natin to, pag titignan natin siya, pero na-try ko na to, so far so good, malakas naman siya. Next na maganda dito, of course, sa Tecno Spark 50, ayan na, design. As you can see, when it comes sa design, very identical siya sa iPhone 17 Pro Max. When it comes sa camera module, ito, diba? Magkamukha sila ng camera module, and even for the triple rear camera system. Pero dito po sa Tecno Spark 50, it's a prank po yung camera nito. So, hindi talaga siya legit na triple rear camera system. Ito, wala to. I think it's an IR blaster. Ito, OLED sa camera. Ito lang tayo titingin sa kanyang mismong lente na 50 megapixel main camera siya. So, yun lang naman. When it comes sa design niya, panigurado pag ginamit niya ito, makakuha ito ng attention ng consumers. Very eye-catching siya, as you can see naman. Dito nga, based on sa itsura niya, pinaghalo siyang iPhone 17 base at iPhone 17 Pro Max sa design. And when it comes to ergonomics, maganda, manipis, magaan for a 7,000 mAh battery capacity. Kaya napaka-solid yung pagka-build dito sa Tecno Spark 55 4G. Pasado-pasado para sa akin. Camera naman mga idol, when it comes to camera performance nito, na-try na natin to sa outdoor, malinaw naman. Ayan o, malinaw siya. Especially pag maganda yung tama ng lighting natin, makakapagbigay naman sa atin to ng excellent camera performance for a 50 megapixels. And meron tayo dito sa front-facing camera niya. Malinaw din ang front cam niya, no? Ang front cam nito is 8 megapixels. At pag maganda yung tama ng lighting, nakakapagbigay ito ng outstanding photo. Ayan, mapa-rear or front-facing camera. Even though, mababa yung megapixel ng kanyang front camera, makakapagbigay naman siya ng malinaw na quality. Again, tulad na sinasabi ko before, hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng isang camera. Nagdedepende pa rin yan sa software optimization, nagdedepende pa rin yan kung anong sensor ang equip ng isang mobile device. So, yung sinabi ko kanina, di ba, when it comes sa display, meron siyang con at marami siyang pros. Unang-unang pro niya is yung kanyang screen size, malaki. 6.7 inches at buti na lang naka-notch display po itong device na to. Bawi rin sa 120Hz screen refresh rate at all goods din yung kanyang brightness, mataas naman. Dahil dito sa settings, ito si Tecno Spark 50 4G is meron po tayong tinatawag na high brightness mode. So napakalaking tulong niyang high brightness mode, especially sa mga consumers na gagamitin to sa trabaho as a navigating tool or parating na sa outdoor na kunyari pag mababa kasi ang brightness, hindi nila makita or nakahasel silang gamitin yung smartphone nila. Dito po, hindi na kayo makahasel gamitin dahil meron siyang high brightness mode na very convenient sa mga consumers natin. At yan yung isang malaking advantage din na ito si Tecno Spark 50 4G. So based naman sa kanyang overall specification when it comes to display, maganda naman, malaki, smooth yung refresh rate, at kumbaga nakaka-boost din yung mataas sa needs of brightness nitong device na to. So yun mga idol, ang ating pros and cons dito sa Tecno Spark 50. As you can see naman, napakadami nating mga advantages na shinare dito sa smartphone na to. So based on my observation, mas marami po siyang pros compared sa cons, kaya masasabi ko na definitely sulit naman itong si Tecno Spark 50 4G. So yun nga, as you can see naman din, medyo mababa talaga ang RAM na ino-offer nila ngayon. So 4GB 128 and 4GB 256. Sa mga nagtatanong lang, Lods, okay ba ang 4GB of RAM ngayon? Yes, yan na talaga yung minimum. Wala na tayong magagawa dyan na yan na yung parang minimum nilang pwede magamit, at yan din ang ino-offer nila kasi nagsitaasan nga ang presyo ng RAMs. Pero kung 4GB 128 na kukunin nyo, kung makuha siya ng 6,000 pesos below,
all goods or even 6 to 7,000 pesos, okay naman din yan. Kung meron kayo extra budget, go for the 256, mas better. Syempre, mas double the storage and I think 1,000 pesos naman ang kanilang price difference. Kunin nyo yan. Ang magandang balita rin naman dito is expandable lang kayong storage via micro SD card. Take for example, nakulangan kayo sa 128 gigabytes, pwede nyo expand yung kanyang storage. Diyan nyo ilagay mga photos, mga files, videos, musics nyo. Tapos yung internal storage nyo, i-focus nyo lang sa applications and sa games. So yun mga idol, hopefully nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo nito si Tecno Spark 50. Definitely napakasulit na 4G smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. Kaya kung interested kayo, tap mo yung video, may shopping button dito. Murat bag sa presyo lang mo ko ito, Tecno Spark 50. At syempre, yung discount voucher na makukuha nyo upon checkout sa link ay exclusive lang po yan dito sa ating video. Kaya dito lang kayo check out sa ating link para makuha nyo yung additional discount voucher na pwedeng makatulong din sa pag-purchase nyo nito smartphone na to. And no worries, official store po ni Tech ng pagbibilan nyo nito. Netong si Tecno Spark 50 4G.